First time mag-travel sa Gensan? Tara, samahan niyo ko. Bukod sa pagiging kilala bilang tuna capital of the Philippines, mabibighani ka na sa magagandang tanawin sa Gensan paglabas pa lang ng airport. At si Kuya Stephen may kwento pa nga para sa mga first timer dito sa Gensan. Yung gilid dyan, yung Dole Philippines, yung pinya, yung gilid dyan, panay pinya lahat yan. Ayun, kita mo yan, no? Ang tanong kuya, lahat ba ng taga Gensan magaling mag-boxing? Oo, simple naman. Talaga? Paano mo nasabi? Kasi sinabariti noon, sikat din yun eh. Well, for me, trabaho ang pinunta ko dito kaya naman pagkadating sa airport, dumiretso na agad ako sa unang event. At ang pangalawang ganap, umabot din ng alas 5. Kaya naman pagdating ko sa hotel, ay pagoda na ang person. Pero dahil first time ko nga sa Gensan, pinilit ko talaga yung sarili ko na makatikim man lang ng tuna. Ayan, sumakay ako ng tricycle na kasya ang 5 hanggang 6 na katao. Pagdating ko sa oval ng Rojas, ito na ang pinakahihintay, ang inihaw na tuna panga. May iba't ibang luto rin ng tuna dito. 70 pesos. And then itong mixed seafood nila is 150. Well, sakto rin ang punta ko dahil season ng mga prutas dito sa Gensan. At kapag busog na, bakit hindi itry ang durian shake? Bukasan, agad din akong bumalik na Maynila. Malapit sa airport ay may bilihan din ng tuna pampasalubong. Para sa mga gustong magtungo sa Gensan, may biyahe sa Gensan Airport magmula sa Clark, Manila, Cebu at Iloilo. Malawak na ang passenger terminal building dahil nagbukas na nga ang second floor nito. Maraming upuan na magagamit ang mga pasahero habang naghihintay ng biyahe. May lactation room sa mga traveling mom at abangan rin ang ginagawang palaruan sa loob ng airport para sa inyong mga chikiting. Kung inabutan ng gutom, marami ding mga stall na pagpipilian. At kung hahabol pa ng pampasalubong, pwede ding mabili dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, pasyalan na ang tuna capital of the Philippines.